Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers matapos nga napataobi nila ang Kurashiki Ablaze Japan. Ngayon naman, eto ang kanilang tututukan. Ang isa sa mga pinakamahigpit nilang kalaban mamayang alas 6 yan mangyayari, ang Signal HD Spikers. Kilala ang Signal na isa rin sa mga pinakamalakas na team kung saan noon ay halos nag-agawan nga sila sa spot pagdating sa Reinforced Conference at sobrang dikit ang laban nila. Sinerte ang Creamline Cool Smashers dahil may puso nga silang palaban, kung kaya napatiklop nila ang Signal HD Spikers. Ngunit ngayon, meron ngang sabi si Coach Shaq na bibigyan nila ng magandang laban ang Creamline Cool Smashers. Ganito rin ang sinabi niya noon kung saan talagang napakaganda ng naging resulta ng laban ng dalawang team na ito. Kapag naglalaban ang Signal at ang Creamline, para na tayong nanonood ng Battle for Gold. At eto na muli, maghaharap na nga silang dalawa. Ngayon, ating pag-uusapan kung kakayanin na ba sa ngayon ng Signal HD Spikers ang Creamline Cool Smashers. Sila na ba ang papasok para sa Battle for Gold or mananatili ang Creamline na sila pa rin ang magcha-champion ngayon conference? Or handa na ba ang Signal para agawin ito? Dahil ang Signal raw ay babawi pagdating nga sa kanilang laban mamaya. Eto, pag-usapan na natin. Pero alam nyo ba, hindi talaga kakayanin ng Signal ang CCS. Narito muli ang ating tapatan ng kanilang players. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Good vibes team, Creamline Cool Smashers mas lalo mamayang lalakas sa kanilang laban kontra sa Signal HD Spikers. Mas magdodoble effort nga ang team captain natin na si Michelle Gumabaw at ang kanyang buong kupunan ay magtutulong-tulong sapagkat ito talaga ang pinaka-importante nilang laban. Kinakailangan makalusot sila sa Signal HD Spikers para nga umabante na sila na sure 100% sa Battle for Gold pagdating sa Invitational Conference. At alam nyo na mas papahirapan ng gusto ang Signal HD Spikers ngayon ng CCS. Bakit ko nasabi yan? Mas doble ngayon ang lakas ng Creamline Cool Smashers. Kahit sa tapatan sa tao ay lamang talaga ang CCS. Sa salpukan, Kyle Negrito versus Jel Cayuna, kitang-kita naman natin na maraming ang nagulat kung paano raw naging best setter itong si Jel Cayuna. Ayon yan sa mga fans nga or mga netizen na nagko-comment, mas deserve daw ni Kyle Negrito ang best setter. Maging si Fabio Menta, makikita nga natin ang coach na yon sa kanyang page ay mukhang mas pabor siya kay Kyle Negrito para maging best setter. At sa ngayon ay lamang na nga itong si Kyle Negrito para sa Best Setter Award naman sa kasalukuyan na conference. Baka naman si Kyle Negrito naman ngayon ang maging Best Setter. Ito naman ay based lang naman sa usap-usapan ng mga netizens sa social media na di umano ay may naganap na naman daw dyan na hocus pocus. Dahil si Kyle Negrito daw talaga ang mas the best na setter seka kay Jel Cayuna. Anong masasabi nyo dyan mga ka-sports? Pero kung ako inyong tatanungin, masasabi ko na kung lumamang man si Kyle Negrito ay konti lang. Yun lang ang masasabi ko. Sa salpukan naman sa import, MJ Perez and Erica Stanton. Ang dalawang ito ay kapwa nga magaling na import, pero base nga sa aking mga napapanood, kung ako inyong tatanungin, mukhang magaling naman talaga si MJ Perez dahil siya ay veterana na at si Erica Stanton ay bago pa lang. Pero sa nakikita kong performance ay hindi nagpapahuli itong si Erica Stanton. So ibig kong sabihin dahil bata pa ito, mas malakas to at may marami pang ibubuga. Alam naman natin na kapag bata pa lang
at halos fresh na fresh sa volleyball, ay talagang bukod sa mabilis ito, malakas at gustong gusto niya talagang palaging nananalo sapagkat nga gusto niya rin may mapatunayan at likas na talaga ang galing sa dalawang import na ito. Kaya masasabi ko sa kanilang dalawa ay same lang sila magaling. Dumako naman tayo sa spikers pa nila. Sa local naman tayo, Ses Molina and Bernadette Fons. Same sila magaling na outside spikers at parehas na silang may napatunayan pagdating sa larangan sa volleyball. Naging MVP na rin niya noon si Ses Molina at sa kasalukuyan si Bernadette Fons naman ang MVP. Pero kung pagsasalpukin nga natin ang kanilang statistics sa kanilang naging games, mas lamang si Bernadette Fons kung ikukumpara natin kay Ses Molina. Kung kaya dito ay kitang-kita natin na mas liyamado nga ang nasabi nating CCS kontra sa Signal HD Spikers pagdating nga sa local Spikers. At pagdating naman sa middle blocker, Pangs Panaga Bea de Leon ng Creamline Cool Smashers, Riri Meneses and Roslyn Doria ng Signal HD Spikers. Magandang labanan to dahil ang apat na ito ay same sila mga magagaling at lahat sila ay meron na rin mga napatunayan at awards pagdating sa larangan sa volleyball. Minsan maalat rin ang kanilang araw pero mas maganda ang kanilang gising, talagang hahataw ang apat na ito. At kung ako ang inyong tatanungin kung sino ang mas lamang sa kanila, same lang sila na magagaling. Kaya magandang laban to pagdating sa mga middle attacker nila. Pero pagdating naman sa opposite hitter, Tony Rose Basas versus Michelle Gumabaw, sobrang layo ng pagitan. Kitang-kita naman natin kahit sa mga scores ay talagang si Michelle Gumabaw ang nangingibabaw. Actually kasama yan sa top scorer. Noon pa man ay sobrang marami na napatunayan si Michelle Gumabaw. Kung kaya kung ikukumpara natin siya kay Tony Rose Basas ay sobrang layo niya pa para tapatan nga ang ating MG. Dahil si Michelle Gumabaw talaga ay mas lamang sobra kay Rose Basas. So diyan pa lang makikita mo talaga na sobrang mas lamang talaga ang Creamline Cool Smashers kung sa tapatan ng tao sa tao lang. Kahit sa kanilang mga libero ay lamang talaga ang sabi nating CCS. Kayla Atienza versus Judith Abil. Si Abil ay bago pa lang kahit nagpapakita siya ng gilas, ngunit si Atienza ay veterana na pagdating nga sa larangan sa libero na posisyon at sobrang dami niya ng napatunayan. Mapa-local international ay meron na nga siyang award bilang best libero. Kaya lamang na naman ang Creamline talaga. Well, syempre, depende na rin yan sa kanilang mga coach kung gaano ang kanilang gagawing diskarte kagaling. Coach Jack De Los Santos ng Signal at syempre Sherwin Meneses ng CCS. So kung ako yung tatanungin, same lang sila na magaling na coach at depende na lang talaga yan kung ano nga ang kanilang gagawing magic na naman para sila ay manalo. Kaya abangan natin yan kung sino ba talaga ang mananalo sa dalawang team. Pero ako 100% Creamline Cool Smashers mananalo muli at hindi matatalo ang Creamline pagdating sa Invitational Conference. Tagaan nyo yan sa bato, promise yan. Creamline ang number 1 talaga pagdating sa conference ngayon. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.